Hi! Hello mga kamisis! Welcome back sa aking YouTube channel. Today's video ay meron tayong sasaguting isang katanungan sa ating comment section. So, according sa ating kamisis, paano kung March 15 hanggang 18 yung red days? Kailan ovulation po? Gusto ko na po kasing magka-baby. Kaya naman, for today's video ay para sa mga trying to conceive o yung mga kamisis natin na gusto nang magka-baby. At para sagutin yung mga question na ito ng mas malinaw, ibibigay ko sa inyo yung accurate estimate ng ovulation at ano yung best days para mag-try sa pagbubuntis. So kaya naman, don't forget to watch this video. Huwag niyo rin kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. Okay, before natin sagutin yung kanyang katanungan, kailangan muna natin maunawaan yung mga terms na gagamitin natin kapag pinag-usapan natin ang menstrual cycle. Ang normal cycle ng mga kababaihan ay usually 28 days. Pero, pwede rin naman yang maging 26 days or 30 days or kaya mas mahaba sa 30 or yung iba ay irregular yung cycle. So, ibig sabihin, ito yung mga menstruation kung saan meron ngayong buwan, wala sa susunod na buwan, at kung kailan lang sumusulpot bigla ang kanilang menstruation. So yun ay halimbawa ng irregular menstrual cycle. Ayan, kapag pinag-usapan natin yung menstrual cycle, kapag sinabi natin day 1, ibig sabihin yan yung unang araw ng menstruation. Unang araw ng regular. So sa example natin, sabi ng ating kamisis, yung unang araw na kanyang regla ay March 15. So, yun yung day 1. Now, importanteng malaman natin kung ano yung tinatawag na ovulation. So, kapag pinag-usapan natin yung menstrual cycle, isa sa pinaka-importanting salita na dapat alam natin ay ang ovulation. Ovulation day, ito yung araw na hinog ang iyong egg cell. Ito yung araw kung saan pinakamalaki yung chance ng pagbubuntis ng isang babae. Nangyayari ang ovulation day around 14 days. Simula sa araw ng iyong menstruation kapag ikaw ay 28-day cycle. So, iba-iba po yung ovulation day, yung count ng ovulation day sa cycle ng isang babae. Depende po yan so gaano kahaba ang iyong cycle. So, kapag 28-day cycle ka, usually, ovulation day mo ay 14 days from day 1 of your menstruation. So, ganun yun po yung pag-count mo. So, sa nag-comment, hindi po sinabi ni sender ng ating kamisis kung gaano kahaba yung kanyang cycle. So, yung na-mention niya lang po dito ay yung yung araw, yung petsa ng red days niya or yung petsa ng regla niya. So, para gawan ko pa rin to ng clear na explanation, I assume na meron siyang 28-day cycle. So, ganun yung gagawin kong video ngayon. Yung sample computation natin ngayon ay para sa 28-day cycle. So, sa ating sender, sa ating kamisis na nagbigay ng katanungan, I hope na makita mo yung video na ito. And i-comment mo lang sa akin kung ano nga ba yung accurate na haba na yung cycle para gawa natin ulit ng video. So, again, this video is for 28-day cycle. So, from our example, let us visualize using calendars para mas malinaw. So, sabi ng ating kamisis, yung kanyang period ay nagsimula noong March 15 hanggang March 18. So, tinatanong niya, kailan ba yung ovulation date ko? So, again, assuming na 28-day cycle siya, this will be the calendar. Okay, so kung makikita nyo, day 15 yung simula ng kanyang menstruation, 16, 17, 18. So, March 15 to March 18 ang kanyang regla. So, kapag sinabi natin day 1 ng menstrual cycle, ito yon. Day 1 mo ay ang unang araw ng iyong regla. Day 1 of the menstrual cycle, yung unang araw ng kanyang regla,
And kung mapapansin niyo dito, merong mga heart shape. Okay? Simula March 24, 25, 26, 27, and star naman yung nakalagay dito sa March 28. So, i-clear ko lang po sa inyo yung mga bilog na to, ito yung araw ng regla. Yung mga heart na to, ito yung fertile days. At yung star, yan yung ovulation day. So, ngayon po, sabi natin kanina, ang ovulation day ay nangyayari ika-14 day. Okay? Simula sa unang araw ng iyong menstruation. So, magbibilang po tayo. Again, this is for 28 days cycle. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, yung star na dyan, yan yung day 14. Ibig sabihin yung day 14 na yan, yan yung kanyang ovulation day. Okay po? So, ang ovulation day mo kami says is around March 28. Yan yung araw na nag-release ang ovary ng egg cell or ng egg. So, pinaka-important day para magbuntis ang isang babae. Pero mga kamisay, sandaan ninyo na hindi lang ovulation day yung chance para mabuntis. So, kung makikita nyo, yung mga heart na yan, it means fertile days yan ng isang babae. So, halos isang linggo yan. So, sa fertile days na yan, mataas din yung chances na mabuntis ang isang babae. Kasi preparing for ovulation. Waiting tayong mahinog yung ating egg. So, malaki pa rin yung chance na sa mga araw na ito ay mabubuntis ang isang babae. So, ayan guys. So, dahil natapos na yung March calendar natin. So, nag-prepare din ako dito ng isa pang calendar para sa next period ng ating kamisis, which is for the month of April. So, ito na yun. So, ito yung calendar na prepare ko. Para malaman natin yung kanyang ovulation day and yung araw na mataas yung chances ng pagbubuntis. So, by the way guys, kung magbibilang tayo ng haba ng cycle, lagi tayong magsisimula sa unang araw ng regla. So, bilangin natin, 28 yung kailangan nating bilangin ha, kasi 28 day cycle yung inassume natin na length ng cycle ng ating kamisis. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So, 28. Therefore, ang susunod na expected day ng menstruation niya ay dito sa April 12 to 15. April 12 to 15. So, nabilang na natin yung 28 days. After nung 28, magsisimula ulit yung day 1 ng kanyang cycle, ng kanyang menstrual cycle for the month of April. So, pag nabilang niya na to, magka-count ulit tayo, assuming again that this is 28 day cycle. So, sabi natin, usually, ika-14 day ang ovulation day. So, magka-count ulit tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25. Okay, nasa 25 tayo. 25 ang kanyang ovulation day. Pero yung mga araw from 20 to 24, yan yung kanyang fertile days plus ovulation day. So, ito yung mga araw, ito yung best days to try na mabuntis. So, ayan, I hope malinaw po yung ating pagkaka-explain. At sana ay nasagot ko ang iyong katanungan, kamising. So, next time po sa mga comment, pakilagay po kung gaano kahabang inyong cycle para mas accurate din yung maibigay ko sa inyong data and explanation para sa calendar natin. So, if meron po kayong questions, mga katanungan, you can comment it down. And don't forget to like and subscribe to my channel. See you sa ating next vlog. Baby dust to all the parents who are trying to get pregnant.
God bless po.